Mabuhay at maligayang panonood sa Playbook of Eli. Ano ang masasabi sa atin ng birth chart tungkol sa kakayahan ng isang tao na mamuno sa isang bansa? Dito ay sulyapan natin ang astrological placement o mga bituin ng mga kandidatong nag-aagawan sa pagkapangulo ng Pilipinas ngayon 2022. Isko Moreno, also known as Francisco Moreno Domagoso. Ang kanyang kaarawan ay ika-24 ng Oktubre taong 1974, ipinanganak na may maraming planeta sa Libra, ang tanda ng katanyagan sa lipunan. Hindi nakakagulat na si Moreno ay may mahusay na karera sa larangan ng politika at showbiz o pinilakang tabing. Ang mayor ng Maynila ay maaaring maging Scorpio Sun kung ipinanganak sa hapon o gabi, o Libra Sun kung ipinanganak sa umaga. Nagtatampok ang kanyang chart ng isang malakas na Venus sa Libra na nagbibigay ng biyaya at mabuting asal. Ito ay nasa maayos na pakikipag-ugnayan sa buwan sa Aquarius na lalong nagpapalakas ng kagandahan at karisma. Ngunit mayroong isang gilid sa kanyang istilong nauugnay kasama ang Mars na malapit din sa Venus. Ang Mars sa Libra ay pinakamahusay na inilarawan bilang isang iron hand in a velvet glove o isang taong tila banayad ngunit sa katunayan ay mapuwersa at determinado. Ang apoy ng Mars ay pinigilan habang naglalayong mapanatili ang mga panlipunang bono, kadalasan, ang galit at paghahangad ay ipinahayag ng pasibo-agresibo. Ang mga tanyag sa pandaigdigan liderato sa simbolo ng Libra ay sina Bill Clinton ng Amerika, Barack Obama ang unang American-African President ng Amerika, at sina Vladimir Putin ng Russia, maging si Mahatma Gandhi ng India, at Margaret Thatcher ng Britanya. Sa madalit sabi at ayon sa mga bituin ng mga Libran ay extrovert, komportable, at palakaibigang tao. Ang mga liberal tulad ng mga timaangan na sumasagisag sa hustisya, ay madalas na nababahala sa pagkamit ng balanse, pagkakaisa, kapayapaan, at katarungan sa mundo. Sa kanilang malawak na mga tindahan ng alindog, katalinuhan, prangka, panghihikayat, at tuloy-tuloy na koneksyon, sila ay nasasangkapan ng gusto upang gawin ito. Maaaring sila ay medyo masyadong madaling pakisamahan at payapang minsan. Sa katunayan, sila ay karaniwang mga dedikadong manggagawa at pinuno sa kanilang mga lugar. Mahusay sila sa mga propesyon ng peacekeeping dahil mayroon silang pambihirang kakayahang makita ang lahat ng panig ng isang argumento. O ano, nagustuhan nyo ba? Anong masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi sa bituin? Mag-comment sa baba ng video na ito. Huwag kalimutan i-like at i-share ang aming channel. Bisitahin din ang aming Facebook page at maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you for watching.